was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabati. Hindi ba? Baka kung anong sabihin, baka naman Ayan. Yung sinabi niya, mga bossing, na nakakahiya naman na hindi pa ako lumapit. Gago! Alam mo, mas nakakahiya yung ginawa mo na lumapit ka, hindi ka naman pinapalapit. Yun ang nakakahiya sa lahat. Alam mo ang nakakahiya, Bongbong Marcos? Yung pinapalapit ka, tapos hindi ka lumapit. Yun ang kabastusan. Halimbawa, tinawag ka, Bongbong, lika. Lika, Bongbong. Psst, lika. Presidente Bongbong, lika. Ang nakakahiya, yung tinawag ka na ganun, tapos hindi ka lumapit. Yan, nakakahiya yan. Pero kung yung putang ina, hindi ka naman dapat lumapit ka, yun ang nakakahiya. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw, Banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D, ang vlogger na hindi dapat iniintindi. Ang vlogger na walang sinabing tama. Ang vlogger na walang tino. Dito sa channel natin, good vibes lang. Good vibes lang sa mga napakaraming nangyayaring gulo sa bayang Pilipinas. We deserve a comic relief. Yan, ano lang. Masyado seryoso ba? Masyado kayong seryoso? Mauna pa kayong mga matay sa mga taga-gobyerno ng mga kawatan. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at tayo balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga pabigat sa mamamayan. Lahat ng mga suwitik, magnanakaw, sindikato, sinungaling, mambubudol, mga hayop, mga mas masahol pa sa ipis at mga surot, mga insekto, mala-insekto na nakakairita na mga halal ng taong bayan at mga itinalaga sa pamahalaan na walang ginawa kundi sumipsip na parang linta, sipsipin ang lahat ng pwedeng sipsipin. Kahit barya-barya na lang, kukurakutin pa netong mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas sa gobyerno, mga miyembro ng sindikato. Lahat yan mga bossing, ay ating pasasakitin ang mga ulo. Magandang araw sa inyo. Naku po, yung mga kababayan natin dyan sa may Cebu, ay mag-ingat-ingat po kayo. Nakawawa naman ang Cebu kasi tinamaan na naman ng matinding bagyo at pagbabaha. Nakita ko dyan sa may Talisay, dyan sa may Cebu, Diyos mio, lagpas, bubong na yung baha o kasi malapit sila sa ilog eh. Actually, itong bagyong tumama na ito, si Tinyo na naman? Tama ba? Talaga to si Tinyo. Basta Tinyo, sakit sa ulo. Tingnan mo yung Tinyo na nasa kongreso, yung tiga-kanto. Si Tinyo na tiga-kanto, Tinyo. Hayop yan. Oo, niimbestigahan daw yung Dolomite. Mamaya, ano natin yan, bibigyan natin ng konting panahon niyang Judas na yan. Oh, pero Tinyo nga ba yung bagyo na tumama diyan sa sa may Cebu? Nako, magdasal tayo sa mga taga Cebu. Kakatapos lang ng lindol eh. Nako ba naman 'yan? Alam nyo, yung lindol, sinkhole, tuloy-tuloy pa rin actually yung mga aftershock. Ito lang nga yata ang pinakamatagal na na nilindol na sunod-sunod pa din yung aftershocks, mga bossing, dito sa may Cebu. Grabe, hindi pa sila nakakabangon mula sa 6.5 magnitude na lindol. Ito na naman, binaha at binagyo na naman sila. Naku po, talaga namang sinusubok ang leadership ni Pam Barry4 dyan sa Cebu. Tulungan nyo mga kababayan ko dyan sa Cebu.
bago pa man lang si Governor Pam Baricuatro, wag nyo na munang batikusin. Alam ko, mahirap maging mayor maging governor sa ganyan kasikat na lugar, maging mayor sa mga malalaking syudad. Napakahirap kasi sobrang taas lagi ng expectations ng tao. Siyempre, we also have to understand na ito si Pam Baricuatro ay bago pa. O siya ay nagsisimula pa lang. So, I'm pretty sure walang proper turnover yan dahil kaawa yan nung dating gobernador si Wakwak. Kalaban ni Wakwak yan yan si Pam Baricuatro na isang doktor. So, yung mga taga Cebu, bagamat nasanay kayo sa isang mahusay ba? Pero organisado, let's say for example, kasi Cebu will not be Cebu kung hindi organisado yan. Malaki ang probinsya ng Cebu at malaki rin ang budget niyan. So, yung mga tao dyan talagang expectorant. Yung pang-ubo Iba yung expectorant na pang-ubo. Expectorant sila. Nag-expect talaga sila na mabilis ang pagkilos, may plano. Pero dahil nga walang turnover, dahil syempre, alam nyo naman, kalaban ng administrasyon noon yan. Si Pam Baricuatro, hindi ko alam kung na siya, nakikipag-cooperate na siya. Wala naman masama kung makipag-cooperate ka sa administration kasi you are really supposed to support the administration so long as the administration also supports yung iyong mga proyekto sa iyong probinsya. Kapag yung probinsya mo ginigipit na ng administrasyon dahil sa politika, lumabang ka na. Pero kung dyan sa Cebu nakikita ninyo si Pam Baricuatro parang ginawa ni BBM na ganito, na ganyan. Huwag kayong magagalit doon kasi kung nagagawa naman ni Pam Baricuatro yung kanyang trabaho, bagamat siya ay itinalaga ng pamahalaan sa isang trabaho na magagawa naman niya ng tama, ay suportahan natin. Hindi naman lahat ng tinalaga ni Bongbong gonggong katulad niya. Marami namang itinalaga si Bongbong na matino katulad ni Inday Sara. Itinalaga niya si Inday Sara sa Department of Education. Kita ninyo, siya yung pinaka-performing na noong panahon na siya ay Department of Education Secretary, siya yung pinaka-performer sa lahat ng mga secretary. Mas performer pa kay Bongbong. Kasi si Bongbong naging secretary din ng Department of yung sa Agriculture, Department of Agriculture, DA. Siya ang presidente at the same time, siya ang DA secretary, tapos hindi siya nag-perform bilang sa DA secretary. Mabuti pa si Inday Sara nung itinalaga niya bilang isang vice president, tinalaga niya na maging secretary ng Department of Education. Kita nyo naman, di ba? Nakabalik ang mga estudyante sa paaralan, 100% face-to-face na ang mga estudyante, tas tinanggal yung mga distraction, nagkaroon ng maraming mga nagawa sa mga teacher. May mga tinanggal sa mga teacher yung administrative tasks nila. Aside from that, nagkaroon pa sila ng bakasyon. Sa maikling panahon na naging Department of Education Secretary si Inday Sara, nagsawa na lang si Inday nung nakita niya nangungurakot tong mga hudas na si Saldico at saka yan si Romualdez na pinabayaan naman ni Bongbong Marcos na gawin nila yan. Isinumbong na ni Inday Sara kay Bongbong Marcos siya pero hindi pinakinggan nitong bungol na ito. Bungol talaga. Bungol na bugo pa. Ang hirap nun. Ang hirap na may kapansanan kang dalawa. Yung kapansanan niya, actually tatlo ang kapansanan nito ni Bongbong. Bingi, bulag, at saka bobo. Dapat may tatlong PWD. Dapat may tatlong PWD ID tong hindot na ito. Yung PWD para sa kanyang pagiging bulag. Bulag sa katotohanan. Hindi nakikita ang kahirapan ng mamamayan. Ang kanyang sinasabi ay puro kabalintunaan. Tapos yung kanyang pagiging bingi sa mga hinaing ng mga mamamayang Pilipino. Walang naririnig na reklamo. At saka yung kanyang pagiging bobo. Kung kapansanan ang pagiging bobo, si Bongbong Marcos ang first honor ng mga bobo. Grabe naman kayo. Sakit-sakit nyo naman magsalita. Pero yun nga, suportahan natin si Pam Baricuatro. Mahirap sa mga taga Cebu yung nararanasan nila ngayon. Pero sa panahon ngayon na kayo ay sinusubok ng ating ng langit ng pagkakataon, kayo ay tinaano ng lindol, binabagyo, kayo ay talaga namang dinidilubyo ng Mother Nature, panahon para kayo ay magkaisa at panahon para kayo ay magtulungan.
Hindi natin dapat iasa sa pamahalaan lahat. Walang bobo si Bongbong eh. Anong iaasa nyo kay Bongbong? Wamang alam yun. O baka nga ni hindi nun alam ngayon na ganyan na kagrabe ang nangyayari na naman sa Cebu. Baka natutulog pa yung kumag na yan eh. Tulungan natin ang mga taga Cebu. O syempre, kung gusto natin, syempre marami na naman tayo sigurado. Marami na naman tayo siguradong mga nasalanta dyan sa Cebu ng pagbabaha. O syempre nasira yung kanilang mga kagamitan, nasira yung kanilang mga lutuan. Sigurado ako, problema na naman dito, tubig at saka pagkain. Pag humupa yung tubig na binaha sila, sigurado ako, walang mapapakinabangan. Back to zero talaga yung mga taga Cebu. Kaya siguro maganda, tumulong tayo ulit. Oh, ha? Sa mga nais na makatulong tayo, diyan sa mga nasasalanta ng bagyo. Yung mga ganitong nangyayari sa bayang Pilipinas, meron po tayong pagkakataon na tumulong. Gamitin po natin ang napakapalad natin dahil wala tayo sa sitwasyon na tayo ang tumatanggap ng tulong. Kaya kung kaya natin makatulong, nakabukas po ang SMNI Foundation Incorporated para sa mga disaster relief operations. Marami po sa mga kababayan natin ang nangangailangan ng tulong. Kaya kung meron po kayong sobra at gusto po ninyo ng zero corruption na foundation, talagang mapupunta ang bawat sentimo sa lahat ng mga nasasalanta, mga nangangailangan. Hindi lang tayo sa disaster relief Nung nakaraan, nag-organize tayo ng drug symposium, di ba? Hindi lang tayo nagbibigay ng tulong sa mga nasasalanta kahit walang mga bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan, kahit walang mga ganyan. Ang SMNI Foundation naghahanap yan ng kabutihan na magagawa sa komunidad. So, nakita nyo naman ang SMNI Foundation, kapag tayo ang nagbigay ng tulong, talagang sulit na tulong. Hindi ito tulong na basta lang masabi na may ibinigay. Itong SMNI Foundation, pag nagbigay talaga ito ng tulong, masakit sa bewang, masakit sa likod, masakit sa balikat, mabigat. Kaya yung mga taga Cebu, mga gustong tumulong sa Cebu, tulong-tulong tayo lahat para yung mga kababayan naman natin. Kasi hindi talaga kaya yan. Wala nang pera gobyerno. Wala na. Kinatkong na ng mga taga-gobyerno yung pera para sa mga disaster. Kaya, kita nyo naman, trilyon-trilyon na yung pinagbubulsa nila. Binili na nila yan ng mga eroplano, ng mga mansyon. At kailangan ng tulong ng mga kababayan natin. Kaya dito po sa inyong mga screens ang numbers 0995284917, 09177141-820. Yung nasa ibabaw kay Marlon Rossetti yan, yung GCash number na yan. Yung nasa ilalim kay Hannah Jane Sancho. Para doon sa mga nagtatanong, anong pangalan lalagay ko doon? So, tulong tayo, tabang! Yung mga taga Cebu, wag natin silang iwanan. Hindi lang taga Cebu, buong Pilipinas, abutin natin ng ating tulong. Mas mabuti na tayong tumutulong kaysa tayong tinutulungan. Simulan natin mga bossing. Simulan natin sa mga nakalap natin na mga pitsur. Yung mga pitsur na nakalap natin sa social media. Eto, dito muna tayo. Tingnan nga natin to. Ayan. Sabi nitong gunggong na ito, sabi nitong kumag na ito, kung may isang bagay na seryoso, ilagay nyo sa comment section kung anong masasabi ninyo dito sa ipinakikita natin Kung may isang bagay na seryoso si Pangulong Marcos, ito yung pagtapos ng korupsyon sa gobyerno. Tatapusin niya talaga, Tatapusin ni Bongbong Marcos ang korupsyon. Unang-una sila nagsimula Ibinalik niya. Paano? Sa bagay, siya lang ang makakatapos nung ibinalik niya. Babalik natin sa history. Ayon sa nakaraan, ang kanyang tatay ang pinakamagnanakaw na world leader sa buong mundo. Pati ang kanyang asawa na si Imelda Marcos magnanakaw din.
Natapos ang kanilang pagnanakaw, napalitan sila ng panibagong magnanakaw. Sino yan? Mga Aquino. Nung matapos ang Aquino, sinundan ulit sila ng isa pang magnanakaw. Oo, isa pa. Hindi na, pero hindi masyadong magnanakaw. Sakto lang na magnanakaw na presidente. Pagkatapos nun, napalitan naman tayo ng isang panibagong presidente na nagnakaw din at na-plunder at nakulong. Oo, sa pangalan ni Erap. Oo, nakulong yun ha. Oo, matapos yun, napatalsik siya, pinalitan siya ng isa ding di umano magnanakaw din na si Gloria. O 9 na taon na namuno kasi yung kalahati ng termino ni Erap kinuha niya. Tapos plus 6 na taon, o ayan na. Merong Hello Garci, merong ZT Idil. Di ba? May mga korupsyon din. May korupsyon. Ngayon mga bossing, pinalitan ulit ng ano yan. Pagkatapos ni Gloria Macapagal-Arroyo, pumalit, isa ring kawatan sa pangalan ni Noynoy. Pero hindi siya masyadong kawatan. Hindi masyadong kawatan. Ano lang talaga siya, walang malasakit sa Pilipinas. At saka nung panahon niya, yung gigil na gigil sila ngayon na South China Sea, yung mga isla sa South China Sea na ginawa ng China, nagsimula nung panahon nila tapos isinisisi nila sa mga Duterte. So, isa ring Judas na ngayon ay sinusunog ng kaluluwa sa impyerno kasama ng kanyang nanay. At pinalitan ilang presidente yan. From Marcos to Cory, to Ramos, to Erap, to Gloria, to Pinoy, nagkaroon ng isang presidente na talagang makamasa. Presidente na talagang pinutol yung corruption. Kasi tingnan ninyo, for the longest time, itong mga oligarch, yung mga sila Lucio Tan, yung may-ari ng Mighty na sigarilyo, yung mga Inquirer, yung mga Prieto. Hindi ba? Tingnan ninyo yung Prieto na yun ha. Alam ninyo yung Mylong na building dyan sa Makati? Pag-aari pala ng gobyerno yun. For the longest time, yung mga renta ng mga nag-oopisina doon ay nakukuha lamang nung pamilyang Prieto na yun. For the longest time. Yung pala sa taong bayan yun. Pabahay pala sana yun, binuo yun para sa mga Pilipino, mga taga-Pilipinas, hindi pala para sa mga negosyante. So ngayon, binawi ni Pangulong Duterte yun at ibinalik sa mga Pilipino. Ano pa? Yung mga tax evaders, corruption yan. Corruption yung mga nag-i-evade ng tax na yan. Ang ginagawa nila, hindi sila magbabayad ng bilyon-bilyon na taxes nila. Tapos maglalagay yan sila sa mga leaders, sa mga commissioner. Kung ang buwis nila, let's say 1 billion, magbibigay yan ng 100 million. Tapos hindi na nila babayaran yung mga buwis nila. Ganon ang ginagawa ng mga yan. Kaya nga nagsiyaman yung mga yan eh. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi ba? Sabi ni Pangulong Duterte, hoy, Lucio Tan, pag hindi ka nagbayad ng tamang buwis, eto na yung buwis na utang mo sa Pilipinas, kukunin ko lahat ng eroplano mo. Ganon din ang sinabi niya doon sa ibang mga oligarko. Nag-iisa si Pangulong Duterte na binuldozer niya lahat ng mga ano dito sa Pilipinas, lahat ng mga tax evaders sa Pilipinas, binuldozer niya mag-isa. Lahat ng mga ano na yan, ng mga malalaking tao sa Pilipinas, na mga bilyonaryo na yan, hawak nila sa liig lahat ng presidente. At ang kanilang parang tawag dito, mga ex-deal nila, tutulungan kita, payayamanin din kita, pero kailangan payamanin mo din ako. Hindi ako masyadong magbabayad ng buwis. Tapos lahat ng mga interest ng business ko, yun ang ipa-priority natin. Ganon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, pinutol niya. Di ba meron daw isang malaking negosyante ang gustong mamuhunan sa kanya. Itago natin sa pangalang ABS-CBN. Di ba noon lumapit daw sa kanyang ABS-CBN at popondohan daw yung kanyang kandidatura. Anong sabi niya? Ayoko na meron akong na meron akong utang na loob sa inyo.
Yun pala ang plano ni Pangulong Duterte pag-upo niya, lahat etong mga bilyonaryo na ito sisilipin niya kung nagbabayad ba sila ng tamang buwis. Ayun, napatunayan na itong ABS-CBN maraming paglabag, hindi lang sa labor code, maraming paglabag sa kanilang prangkisa. O etong mga oligarko, mga tax evaders, o pinagbayad niya ng buwis at ginamit yung pera na yon saan? Sa pandemya. Oh. Noong panahon ni Pangulong Duterte, tinapos niya. Oh, ngayon, eto na, pumasok na si Bongbong. Pagpasok ni Bongbong, putang ina niyan. Anong ginawa ni Bongbong? Hayop, binenta yung ginto. Binenta ng napakaraming ginto ang binenta. Imbis na ibalik yung mga ginto na ninakaw nila. O pinagkukuha yung mga ginto, binenta ilang tonelada. Tapos pagkatapos niyan, Maharlika Investment Fund, legacy daw niya yun. O malaman-laman natin ngayon yung nagdispalko ng investment fund ng Malaysia. Putang ina kaibigan ni Tambaluslos. Kaya ngayon yung Maharlika Investment Fund natin, hayop yan, yung Mahoney yung pangalan nun eh. Oh, yun ay hindi pa yun convicted pero parang nakapiyansa lang yun eh diyan sa Malaysia. Malaman-laman natin, puta tropa pits nitong magpinsang gago na to. Kaya naman pala nagbuo sila ng investment fund, yung pala investment scam yung binubuo nila. O ngayon nasaan na yung Maharlika Investment Fund na yan? Wala na. Hayop. Wala. O tapos ngayon, pagkatapos ng Maharlika Investment Fund na yan, anong ginawa? Eto na, pagpasok ng 2025. Ginawang ang budget ng Pilipinas 3.4 trillion lang ang budget ng Pilipinas. 4 na trillion lang ang budget ng Pilipinas, mga bossing, for the longest time, ilang administrasyon. Itinaas ng gago to 6 point something, close to 7 trillion. Almost 100% ang itinaas ng budget ng Pilipinas. Tapos, instead, ibigay sa Department of Education yung pinakamataas na kumbaga na yung budget. Kasi nakalagay sa batas yan na sa General Appropriations, sa budget, kailangan pinakamalaki ang allocation sa Department of Education. Anong ginawa ng gago? Ibinigay sa itong kasapakat, itong mga congressman, ibinigay yung pinakamalaking budget sa Department of Public Works and Highways. Mga buwisit yan talaga naman. Oo. Ibinigay sa Department of DPWH yung pinakamalaking budget. Yun pala, nanakawin 2025, lumabas mga bossing, flood control, ghost projects, ang dami. Ganun pa din. Itong taon, 2026, ganun pa din ang nangyari. Malaki pa din yung budget ng Pilipinas. Pinakamalaki pa rin ng DPWH. Huling-huli pa rin ng Department of Education. Sabi niya, legacy naman daw niya yung healthcare. Putang ina, kinuha din yung pera ng PhilHealth, di naman sa kanila. Papaano sasabihin nitong tarangtadong Jadwick Remulla na ito na seryoso si Pangulong Marcos sa pagtapos ng korupsyon sa gobyerno kung siya mismo ang bumuhay ng korupsyon sa gobyerno? Unang-una na tinanggal nitong abnormal na amo mo etong Presidential Anti-Corruption, PACC, Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni Pangulong Duterte para bantayan ang pera ng taong bayan. First order of business, Executive Order 01, number 1, unang-unang ginawa niya, tinanggal niya yung gwardya ng pera ng taong bayan. Bakit? Kasi magnanakaw. Paano niya tatapusin yung pagnanakaw? Binuksan niya. Tapos na yan eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte eh. Hindi man 100% nasa wata, pero talagang hirap na hirap silang magraos ng kanilang mga kakurakutan, kakamkaman sa gobyerno. Paano mo sasabihin na tatapusin ni Bongbong? Matatapos itong korupsyon pag nawala siya sa pwesto. Pagka natapos na ang presidenteng abnoy na ito, mawawala na din ang korupsyon sa Pilipinas. Itagaan nyo yan sa bato. Pero kung ang itatalaga natin, hahayaan natin si Inday Sara na ma-impeach, hahayaan natin si Inday Sara na ma-plunder, hahayaan natin na si Inday Sara ay dayain sa 2028 presidential elections, mas lalala yung corruption sa Pilipinas. Kasi syempre pag nawala si Inday, ang mananalo either dilawang tae na mga walang prinsipyo o mga magnanakaw na mga pulahan na mga loyalista.
O, yun ang malaking problema natin. O, kaya yan, matatapos lang itong corruption na ito, John Vic Rimulya, pag wala na si Bongbong na pinuno ng kurakot. O, bakit mo sinabing pinuno ng kurakot? May pruweba ka? Oo, yung pirma niya. Yung pirma niya sa pinaka-corrupt na budget sa buong Pilipinas sa history ng ating salin-lahi. 25, ilan yan? Ilang trillion na budget yan. Yung 2025, ayan, siya ang pumirma niyan eh. O pwede bang ikaw pumirma? Ha? Ikaw ang pumirma, tapos ano? Tapos, sabihin mo, hindi ka sakop, di ba? O, eto pa. Oh, galit na galit daw siya kunyari. Oh, they're buying airplanes, buying big mansions. Isipin mo ang buhay nila, ganyan kami, gutom. Anong ganyan kami, gutom? Gago. Hindi ka gutom eh. Ikaw ang nagsimula ng pagnanakaw eh. Oh, alam ninyo ganito yung mga kriminal. Ganito dumiskarte ang mga kriminal. Ang gagawin nitong mga hudas na mga kriminal na ito, 'di ba? Sila yung pumatay. Ang gagawin nila, babalik sila doon sa crime scene habang maraming tao makikiusyos. Uy, grabe naman. Sinong pumatay diyan? Grabe naman yung gumawa niyan. Para hindi sila mapagdiskitahan. Yung iba pa nga, sila yung magsusumbong eh, 'di ba? Ang gagawin nila, tatawag sila, Sir, may nangyaring krimen po dito. Pumunta po kayo. O, nakita ko, nasaksihan ko, may nangyaring krimen dito. Ganito ganyan. Ito, si ganito ang pumatay. O, pero siya talaga yung tumawag para hindi siya ang pagbibintangan, siya yung tatawag para i-report yung corruption or yung i-report yung krimen. Siyempre, pagdating ng polis, o ano mga nakita mo? O, ikaw pa, bida. Ganon ang ginagawa nito ni Bongbong Marcos, mga bossing. Bumabalik siya sa crime scene. Tapos doon sa crime scene, nagsasalita siya ng mga ganito. O, kunyari, nagpo-protesta siya. Grabe, mga magnanakaw na ito. Grabe, ang yayaman nila. Pero, putang ina, siya ang punot dulo. Siya ang sindikato, utak ng sindikato. Bakit? Siya ang pumirma eh. Siya ang pumirma ng budget eh. Nagpapanggap siya na biktima din siya. Eh, siya ang nambiktima eh. Kasi si Pangulong Duterte may mga budget na vinito yan eh. Merong isang, isang corrupt din na budget na nakita ni Pangulong Duterte, hindi niya pinirmahan, nag-revert lang tayo dun sa previous year eh. Oo, samantalang ito si Bongbong Marcos, ang yabang-yabang pa na, I checked 4,000 plus pages. And I didn't find those damned blank items. Gumaganon pa. O, kita mo. Noong binaha Pilipinas ng 2025, noong yung mga tao ang nagsusumbong, putang inang niyang baha rito dahil flood control project, wala namang flood control. Ayun na, napilitan na siya para maiwas sa kanya yung mga sise. Itong hayop na ito, siya yung nag-iingay ngayon. Kunyari, ako ang nagsumbong, ako ang nag-expose. Gago! Ang nag-expose, Panginoon. Binaha tayo, pinaulan dito para magising ang taong bayan sa kabobohan nila sa pagboto sa bobong katulad mo. Oh, they're buying airplanes, big mansions. Isipin mo, buhay nila ganyan, kami gutom. Hindi ka gutom. Busog na busog ka. Ang ina nyo, anong gutom? Pinsan mo, meron 12 bahay sa Forbes Park. Hayop yan. Yung magkaroon ka ng isang bahay sa ganyang klase ng subdivision. Meron akong kilala na kaibigan na ahente ng bahay. Mga binibentang lupa dyan. Lupa lang dyan, 300 million. Yung bahay na pinatatayo daw nila Dameo dyan, bahay lang na pinatatayo, 1 billion. Bahay lang yun. Plus yung lupa, magkano yung lupa? Sobrang mahal ng dyan, per square meter dyan. Mas mahal pa daw dyan kaysa dyan sa Ayala Alabang. Eh, yung Ayala Alabang na yun, sobrang bilyonaryo na din mga nakatira doon. Dito sa Forbes Park na ito, lahat ng mga Espanyol na mga elitista nandiyan dyan. Natatandaan ninyo, nireklamo pa nga si Mami Junisha dyan. Bumili ng bahay si Manny Pacquiao dyan. Putsang inang yan, pinalalayas sila ng homeowners. Kasi daw, napasok sila ng Bisaya. Gago din talaga tong Forbes Park eh. Chismis lang yun ha. Oh, baka ballroom kasi ng ballroom dun si Mami Junisha. Ayaw nila ng ganun. Oh, basta sobrang niyan, ang logic nung sinabi ko na yon, sobrang elite, high profile ng subdivision na yan. Yung magkaroon ka ng isang lupa, sobrang yaman mo na. Magkaroon ka ng 12 bahay, 12 mansyon. Diyan sa subdivision na yan, Bongbong, hindi mo alam yan, putang ina, with all the resources of the government, with the police, with the military and the intelligence community that reports to you, hindi
mo nakikita, hindi mo nalaman na nagnanakaw ng sobra-sobrang pera yung pinsan mo. Saan kukunin ng pinsan mo yun? Parang lumalabas, mas mayaman pa sa'yo pinsan mo. Ikaw ang anak ni Marcos Sr. na pinakamayamang kurakot sa Pilipinas. Tapos mas mayaman pa sa'yo si Romualdez. Ano man lang mga negosyo niyan? Di ba si Romualdez naman, hindi naman kasing yaman ng mga Luciutan yan, ng mga Robinson yan. Hindi naman kasing yaman ni Ramon Ang yan. Paano yan nagkaroon ng ganyang mga ari-arian na hindi mo nalalaman? Pinsan mo, hindi mo alam. Yung anak niya nag-aaral doon sa ibang bansa na putang inang yan, parang mga sila Harry Potter, doon yata nag-aaral eh. O di ba? Mo alam yun. Bilyon-bilyon ang intelligence funds mo, hindi mo alam yun. O, nagmamaang-maangan ka, naglilinis-linisan ka kasi alam mo, sukol na kayo. At alam mo na hindi na kayo makakaraos. Kaya inilaglag yun na si Zaldico. O, tapos si Zaldico. Tapos si Zaldico, mga bossing, ang kanilang sinasakripisyo. Pero pinabayaan naman nila si Zaldico na mailabas yung kanyang mga kayamanan. Eh, kung kaya lang buhatin ni Zaldico yung mga bahay niya eh. Yung mga hotel niya eh. Sigurado ako ilalabas niya rin yan ng Pilipinas. Binigyan nyo si Zaldico ng sobra-sobrang oras. Hanggang ngayon, hindi pa nasasampahan ng kaso si Zaldico. Hanggang ngayon, pinagpapaliwanag pa lang siya ng ombudsman. Pinagpapaliwanag pa lang. Nailabas niya na yung kanyang mga air assets, mga abnormal kayo. O, tapos tingnan nyo kung gaano ka hudas ang mga yan. O, etong profesor na to, profesor na tanga. O, sabi daw niya doon sa mga nagsasabing wala pang nakukulong na korap, anong tawag nyo kay Digong? Nagbabakasyon? Tarantado. Teacher ka pa naman na naturingan. Hindi ka lang basta teacher, profesor ka. Profesor ka pa naman na naturingan, tapos bobo ka. Hindi naman nakulong si Digong sa ICC dahil sa korupsyon. Di ba? At saka, Antonio Contreras, ang pinag-uusapan dito, napaka-anti-Duterte ng putang inan to. Oh, sa sobrang anti-Duterte nito, kahit hindi bayaran ng mga Marcos to. Oh, ano to, pagtatanggol nito yung mga magnanakaw ng mga Marcos. Imaginein mo, ang issue natin ngayon, 2025 corruption. Tapos digong pa din. Hayop ka. Digong pa din ang pinag-uusapan natin. Bakit hindi mo tuligsain ang administrasyon ni Bongbong? Dahil sa 2025 corruption. At saka, sabi ko nga, nakulong si Pangulong Duterte sa ICC hindi dahil sa corruption. Nakulong siya doon dahil sa politika. Nakulong si Pangulong Duterte doon dahil sa peking war on drugs na mga biktima. Hindi po sa corruption, bobo. Ang tanda-tanda mo ng teacher, tas ganyan ang mga itinuturo mo sa mga estudyante mo. Parehas kayo ni Trillanes. No wonder, kinuha ng Ateneo si Trillanes. Oo, kasi parehas kayong bobo. Wala pa akong nakikita, Contreras, na binabatikos mo ang pamahalaan sa mga pagnanakaw nila. Matagal nang wala ang mga Duterte, pero Duterte pa rin ang inaatake mo. 125 million na pera ng OVP na nagamit naman, merong 3 taong dire-diretsong unqualified, unmodified opinion mula sa COA. Budget na kailangan gastusin bago matapos ang taon, ibinigay sa kanya December na. Yun pa rin, yun lang at yun lang. Wala na kayong ibang makitang may babato sa mga Duterte. Paano nyo sasabihin korap yan? Inasagot naman yan. At saka sinabi na nga ng Supreme Court na walang jurisdiction. So ibig sabihin, hindi pa siya guilty sa mga kaso na yan. Wala pa ngang naisasampang mga kaso sa kanya na nasintensyahan siya. May mga kaso na naisinampa sa mga korte pero wala pa namang dinidesisyonan ng korte. Therefore, innocent until proven guilty. I-presumption of innocence. So, again, ang issue ngayon, 2025 corruption, ang presidente na niyan, si Bongbong, ang Speaker of the House, si Romualdez, ang Appropriations Chairman, si Zaldico. Bakit digong pa din yan? Hindi naman siya presidente ng 2025. Besides, kung hindi ka ba naman bobo, hindi ka ba naman inutil at inaagyo na yung utak mo sa sobrang anti-Duterte mo, yang pagpunta niya dyan sa ICC is not about corruption, gunggong. Utangina, profesor tas walang alam. Profesor tapos bobo. Yan na ba ang level? Yan na ba ang level ng mga profesor sa Pilipinas? Trillanes at saka itong Contreras. Trillanes, Ateneo pa. Utanginang yan, Atenista yung mga nakikinig. Tapos kaya naman pala, puro bobo na yung mga graduate natin ngayon eh. Kaya ang baba eh. Kaya sobrang baba ng level ng edukasyon at ng literacy sa Pilipinas dahil yung mga teacher na nagtuturo mga ganito kabobo. Hindi, again, Antonio P. Contreras,
na inutil. Hindi po nakukulong si Digong dahil sa korupsyon. At wala po kahit na isang corruption case si Pangulong Duterte. At ang ICC po, ang kaso ng Pangulong Duterte sa ICC ay murder. Human rights violations na hindi pa man nagsisimula. Okay, so ang pinakabobo na profesor na si Antonio P. Contreras, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Di ba? Ngayon, ito pa yung isang kabobohan. Balikan natin tong isang kabobohan na ito. Kasi hindi ko lang kasi nabanggit ito sa inyo noon. Pero ito yung isang kabobohan ni Bongbong Marcos, mga bossing, na gusto kong i-highlight, okay? Ito na. Si Bongbong Marcos daw ay nahirapan lumapit kay Xi Jinping, di ba? Di ba nagkamay-kamay silang ganyan ni Xi Jinping? Nahirapan daw siyang lumapit. Panoorin natin ulit itong video na to. The only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. Meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako bumabati. Hindi ba? Baka ako anong sabihin. Baka naman Ayan. Yung sinabi niya, mga bossing, na nakakahiya naman na hindi pa ako lumapit. Gago! Alam mo, mas nakakahiya yung ginawa mo na lumapit ka, hindi ka naman pinapalapit. Yun ang nakakahiya sa lahat. Alam mo ang nakakahiya, Bongbong Marcos? Yung pinapalapit ka, tapos hindi ka lumapit. Yun ang kabastusan. Halimbawa, tinawag ka, Bongbong, lika. Lika, Bongbong. Psst, lika. Presidente Bongbong, lika. Ang nakakahiya, yung tinawag ka na ganun, tapos hindi ka lumapit. Yan, nakakahiya yan. Pero kung yung putang ina, hindi ka naman dapat lumapit ka, yun ang nakakahiya. Oo. Yun ang nakakahiya. Lumapit ka doon, hindi ka naman pinapalapit eh. Alam mo, isa pang nakakahiya. Ang nakakahiya, yung away ka ng away sa China. Yung panay ang paninira mo sa China. Tapos lalapit ka sa China para kang didila sa tumbong niya. Yun ang nakakahiya. Anong klaseng leader ka? Isa pang nakakahiya. Since doon ka naman sa kahihiyan, wala kang kahihiyang hayop ka eh. Ang isang nakakahiya sa mga world leaders, yung may mga malalaking pagrarally sa lugar mo, sa bayan mo, dahil sa corruption. At isa pa na nakakahiya, yung sarili mong lahi, meron ka namang working justice system sa Pilipinas. Pero hinayaan mo nalitisin yung dating presidenteng sinundan mo ng mga puti na mga judge na hindi man kayang bigkasin yung pangalan ni Pangulong Duterte. Yun ang pinaka nakakahiya. Hayop ka. Kung sa kahihiyan lang, ang pinaka nakakahiya, alam mo kung ano? Yung nagbigay ka ng sandamukal na EDCA sites sa Pilipinas. Mga kababayan mo, tinraidor mo, pati si Pastor Apollo Kibuloy, tinraidor mo. Ibinenta mo si Pastor Apollo Kibuloy sa mga Amerikano. Oo, nakipag-deal ka sa Amerika para trabahuhin si Pastor Apollo Kibuloy na nakatulong sa'yo. Oo, yun ang pinaka nakakahiya sa lahat, nakatulong sa'yo tapos tinraidor mo. Pero bukod doon, ang dami mo ng pabor na ibinigay sa Amerika na halos dilaan mo na pati yung mga kuko nila sa paa. Hindi man lang sila nag-spend ng kahit isang minuto na makausap ka. At yung bansang pinapapangit mo, yung bansang sinisiraan mo sa mga kababayan mo, sinisiraan lang naman nila ang China sa mga Pilipino eh. Kaya nga grabe ang China hate eh. Xenophobia, grabe sa Pilipinas eh. Pinopropaganda nila sa Pilipinas na masasamang tao mga Chinese. Sa ibang bansa, sa ibang mga lahi, ang China, tinatry nila na maging ally. Tinatry nila na maging economic partner. Lahat ng bansa sa Asia, lahat. Kahit na meron silang dispute, they still treat China as their economic partner and they are hoping that China will invest sa kanila.
tayo lang dito sa Pilipinas na mga tatanga-tanga na sinisira natin ang mga incheck. Sa totoo lang, malaki ang maitutulong sa atin ng mga incheck. Sige, Amerika, anong maitutulong ng Amerika sa atin? Wala pa. Yung pangako lang nila natutulungan tayo pag sinakop tayo ng China, which is hindi mangyayari. So ibig sabihin, ipinapangako ng Amerika sa atin yung isang bagay na hindi pa nangyayari at hindi mangyayari. Pero ang dami na nilang nakukuha mula sa atin. Wala pa tayong pakinabang sa kanila pero ang dami na nilang pinakikinabangan sa atin. Sinong talo? Tayo. Kasi yung our end of the bargain, binibigay na natin sa kanila. Pero tayo, ang pangako lang nila, tutulungan tayo sa oras ng gera, kung hindi mangyari ang gera. Ibig sabihin, wala tayong pakinabang sa Amerika. Tama? Tama. Little Brown Brothers ang tawag sa atin. Mag-apply ka ng US visa. Majority ng mga Pilipino nag-a-apply ng US visa, denied. Denied. Meron tayong visa. Samantalang ang mga Amerikano, pag pumunta sa Pilipinas, e-visa. Pasok sila dito. Magkakaroon sila ng e-visa. They can stay here as long as they want. Pero tayo, pupunta tayo ng Amerika. May pera ka. Isinama pa yata tayo dun sa mga bansa na magbabayad ng bond na $10,000 ha? $10,000 tama ba? $10,000 o $10,000 na bond. Ibig sabihin, papasok ka doon, hindi ka makakapasok kung hindi ka magbabayad ng bond na yun. Makukuha mo yung bond paglabas mo. Hindi lahat ng bansa may ganun. Nakasama yata ang Pilipinas ha. Hindi ako sure kung nakasama na tayo pero ang alam ko, kasama tayo doon sa mga lalagyan nila ng ban kasi magagaling mga Pilipino mag-TNT. So at least mag-TNT ka doon, kumita na sila sa'yo. Hindi mo na makukuha, lumagpas ka ng isang araw. Kasi maximum na stay doon ng Pilipino, 6 months eh. Naging 6 months and 2 days ka, wala na. Nag-violate ka na ng iyong visa. Kaya wala na, hindi mo na makukuha yung pera na yun. Kanila na yun, di ba? Ganun ang trato nila sa atin. Tapos tayo, hindi man lang tayo kinausap. Tapos ang masaklap nito, nakipag-deal pa itong Amerika sa China. Imagine magkaaway ang mga yan. Hindi lang sa sa palakasan ng armas magkaaway ang mga yan sa ekonomiya. Kaya nga meron silang trade war. Nilagyan nila ng sanctions ang bawat isa. Ngayon nagkabati sila. Amerika nakipagbati sa China na ang pangako nila sa Pilipinas, tutulungan tayo kapag sinakop tayo ng China. Sabi ko nga sa inyo, ang sumakop sa Pilipinas, China, Amerika, Spaniards at saka Japanese. Never tayong sinakop ng China. Nandiyan na hindi naman umaalis ang Pilipinas diyan sa lugar niya. Hindi naman dating nasa malayo Pilipinas napunta diyan sa malapit sa China, hindi. Matagal na tayong malapit sa China at matagal na yung China ang sa atin, nakikipagpalitan sa atin ng produkto. Si Lima Hong, kilala niyo si Lima Hong? Matagal na yan nandito sa Pilipinas. Matagal na silang nandito. Bago pang mga Espanyol, nandito na mga yan. Kaya nga ang Chinatown natin, oldest Chinatown sa buong mundo dahil matagal na silang nandito. They have been our friends. Na ngayon, binibrainwash tayo ng Amerika na magalit tayo sa China para umasa tayo sa kanila. Anong aasahan natin sa kanila? Wala man tayong produktong makuha dyan. Di ba? Nilagyan pa tayo ng taripa. Yun ang nakakahiya. Yung lahat ng ginawa mo para mahalin ka ng Amerika, pero hindi ka naman nila mahal. Yan ang nakakahiya. So ang nakakahiya again mga bossing, si Bongbong Marcos na hindi naman siya tinatawag pero lumapit siya dahil nahihiya daw siya pag hindi niya binati. Gago. Kahit hindi mo batiin, bugonggong ka. Si Xi Jinping, hindi yan mapupuyat dahil sa iyo. Hindi yan mag-aalala, galit ba sa akin si Bongbong? Hindi ako binati Tartado ka. Matapos mong siraan sa ASEAN pagdating sa APEC, kalimutan na. Mabuti na lang plastic ito si Xi Jinping. Tingnan ninyo si PRRD. Ito ang nakakahiya, papaano itrato ng China si PRRD. Ayan, panoorin nyo. Ayan, panoorin nyo. Tanggalin lang natin yung sound. Kasi copyright yan. Lagyan na lang natin ng ng mas magandang sound. Ayan ayan kita mo na hinarap. Ito alam mo, ito ang nakakahiya dito mga bossing. Ayan ang nakakahiya kung pinatawag ka, ipinaghanda ka, ipinagluto ka, ipinaglatag ka pa ng red carpet tapos ininjan mo siya. Yun ang nakakahiya. Yung ginawa ni Bongbong Marcos ang nakakahiya dahil siya ang lumapit kay Xi Jinping, hindi naman siya pinalalapit. Tingnan mo naman si Pangulong Duterte.
Oh, di ba? O pinakilala pa sa mga sa mga leader ng China. O napagod si Pangulong Duterte kakakamay. O ayan pa, pinakilala pa dun sa, naku, mukhang nagustuhan pa ni Pangulo yung chicks na yun ha. O ayan, kinamayan lang, hindi, mga Pilipino na pala yan. O kinakabayan ni si Jinping yung mga Noipi. O ayan pinahilera pa yung mga sundalo. Tapos etong mga sundalo, yung military ni Xi Jinping, pinlay pa yung lupang hinirang natin. Ang mamatay ng pinlay pa yung lupang hinirang natin nung banda, nung combo ng mga, tingnan mo naman ang treatment kay Pangulong Duterte ng isa sa pinakamayamang ekonomiya sa Pilipinas at isa sa pinakamalakas na bansa pagdating sa sa depensa. Ayan pagod na si Pangulo, parang siya diyan, nag-marathon siya. Ang haba-haba niya, pinalakad siya diyan. Kita mo naman si Xi Jinping, yung mukha niya tuwang-tuwa, Di ba? Ayan, Chayan talaga si Pang. Yan ang leader na nire-respeto. Alam nyo ba na diyan sa may APEC? Sa APEC diyan sa may sa may Korea. Alam nyo kung nasan si Bongbong Marcos sa picture? Di ba yung picture mahaba ganyan? Tao ganon. Si Bongbong Marcos nasa dulong kanan ng screen. Kaliwa yun. Dulong kaliwa. Nasa dulo siya. Alam nyo ba nung APEC, nung panahon ni Pangulong Duterte? Nandoon siya sa katabi siya ni Vladimir Putin. Duterte, sa harap, si China, tsaka si Donald Trump. Nandoon siya sa gitna, nasa may harapan. Samantalang si Bongbong nasa dulong-dulo. Isang indikasyon yan na wala kang bilang. Walang respeto sa iyo. Makikita mo nga nung binigay sa kanya yung martilyo, buti hindi pinukpok sa ulo niya para maging susunod na host ng ASEAN. Ang ipinakikita pa dun si Pangulong Duterte. Hindi ba? Si Pangulong Duterte nire-respeto. Sino pa ang mga world leaders na nagpatawag kay Duterte? Si Bongbong Marcos, pag nagpupunta yan sa ibang bansa, dahil lang kailangan siyang magpunta. Hindi naman talaga siya iniimbitahan personal noong leader nung bansa na yun. Si Pangulong Duterte inimbitahan Nino. Yan, China. Inimbitahan ng China. Inimbitahan pa ng Amerika. Hindi lang nagpunta si Pangulong Duterte dahil ayaw niya magpunta ng Amerika. Si Donald Trump pa nagpunta rito sa Pilipinas para lang kamayan si Pangulong Duterte. Pagkatapos niyan, sino pa nag-imbita sa kanya? Si Netanyahu, yung taga-Israel. Yung mayaman na bansang Israel na ngayon ay sumasailalim sa gera. Pero hindi yun ang topic natin. Pinatawag si Pangulong Duterte ni Israel Prime Minister Netanyahu. At hindi lang yan. Pinatawag din si Pangulong Duterte ni Vladimir Putin. Tayo ang ipinatatawag. Personal na pinatatawag ang presidente natin. Ganyan tayo kalakas nun si Bongbong. Putang ina, ni kamayan, hindi nga kinakamayan yan . Oo, ibig sabihin, walang kwenta. Basura. Basura ka. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo . Ganyan kagaling ang ating Pangulong Duterte. Palakpakan. Nagustuhan nyo ba yung topic natin? Ganun lang talaga. Kailangan medyo kalmado lang tayo. Kwentuhan lang. Good vibes lang. Huwag tayong masyadong mga nagpapadala sa mga issues ng pamahalaan natin. Pero gusto ko lang ipakita din sa inyo kung gaano ka-ipokrito ang gobyerno natin. Papakita ko lang kung gaano ka-ipokrito para lang meron kayong idea. Double standard ang ating gobyerno. Kasi ito, tingnan ninyo nitong nakaraang undas, na sabi ko na ito noong nakaraan, nagkaroon po tayo ng mga kaliwat ka ng Halloween party. Costume. Siyempre naka-costume ka, di ba? Sabi ko nga, yung iba nagdadamit yung iba nagdadamit kontraktor. Hindi naman nakakatakot ang kontraktor. Dapat magdamit kayo na politiko. Mga nakabarong, ganyan, may biyak sa likod, gano'n. So merong isang tao na gumamit ng uniforme ng pulis sa kanyang Halloween party. Siguro na-offend itong PNP na bakit nakakatakot ba ang pulis?
Nakakatakot ba ang pulis? Bakit ka gumamit ng uniforme ng pulis? Eh supposedly, Halloween party, kailangan magsuot ka ng nakakatakot. Kayo naman, masyado kayo makaluma. Eh, meron ng costume party, Halloween party, naka-Spider-Man. Hindi naman nakakatakot si Spider-Man. Meron nga, naka-Superman eh. Hindi naman nakakatakot si Superman. I mean, costume party. Okay, sige. Na-offend kayo dahil ginamit na costume ang police uniform. Nakakatakot naman na kasi talaga ang police ngayon. Hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na itinaas niya ang dignidad at level ng mga police. Bakit hindi ka matatakot sa police? O, sinong gumagawa ng mga kahayupan ng pamahalaan na ito? O, yung mga lahat ng kalaban ng mga taga-gobyerno, o sinong ginagamit nila para gipitin itong mga ito? Pulis. Sinong ginagamit para gipitin ang mga vlogger? Pulis. Pinaghuhuli, di ba? Sinong namaril diyan sa nakaraang rally-rally? No, may mga namatay na mga kabataan na pinagtatakpan nila wala daw namatay. Pero nakikita mo sa mga videos, maraming mga namatay. Oo, hindi nga lang daan-daan pero meron. Maximum tolerance pero namamaril. Saan ka naman, di ba? O, hindi ka ba matatakot niyan? O, ito ang pinakamalupit. Hindi ka ba matatakot sa isang pulis na 16 na araw pupunta sa isang banal na dako? Bababuyin mo yung banal na dako. Yung simbahan, yuyurakan mo. Yung eskwelahan, huhukayin mo. Gamit ang peking warrant of arrest, ang warrant of arrest na hindi naman dun nakatira, pero pumunta ka ron at sinaktan-saktan mo, nakapatay pa sila. Hindi ka ba matatakot sa ganyang klase ng PNP? Nakakatakot yan. Ano pa? Sino ang nagpadala kay Pangulong Duterte? Namuwersa kay Pangulong Duterte na bubuhatin pasakay ng eroplano papunta ng Hague? Police. O ngayon, tingnan ninyo. Marami pa bang mga tao na naniniwala sa pulis? Noong panahon ni Pangulong Duterte, pwede ka magsumbong sa pulis. Ngayon, pag nagsumbong ka sa pulis, baka ikaw pa hulihin ng pulis eh. I'm just saying na yung reputation ng PNP during Pangulong Duterte time, mataas talaga ang kumpiyansa ng tao. But now, itinalaga mo na PNP chief si General Torre. Tingnan mo si General Torre, mukhang tanga na gusto mag-boxing. Diba? Kung ano-anong mga... So, hindi lang kayo nakakatakot. Nakakahiya pa kayo. Kung magkakaroon ng costume party para sa pinakabulok na institusyon, baka maraming mag-ano talaga eh. Mag-uniforme ng pulis. Pero ito ang punto ko dito. Ha? Ang punto ko dito. Gigil na gigil sila dahil itong may gumamit daw ng pulis sa isang costume party. At gusto nilang kasuhan. Panoorin muna natin to bago natin ano yung punto natin. Costume gone wrong. Hindi natuwa ang PNP sa pagsusuot ng isang lalaki sa kanilang uniform sa Halloween party. Pambabastos raw kasi ito sa kanilang hanay. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Iprinisinta ng National Police Commission kanina sa media si Daryl Isidro ng Cavite. Nag-viral at nabash ng husto sa social media. Sino ba mababash? Malay mo, gusto niya maging pulis. Hindi lang siya qualified. Hindi ba kayo proud? Hindi naman niya binaboy yung costume ng pulis. Hindi naman niya nilagyan ng mga koloreteng hindi tama. Di ba? Ang larawan ni Isidro na nakasuot ng uniforme at insignia ng PNP. Ginawa pa niyang sleeveless ang PNP uniform. O, ginawa niya sleeveless. Hindi naman sleeveless yung uniform niyo eh. O, di ibig sabihin, hindi yan. Hindi yan uniform ng pulis. Mukha lang siyang uniform ng pulis kasi yung pagkakatahi, yung kulay, pero hindi siya actual na uniform ng pulis. Oo, kasi nagkaroon lang siya, nilagyan lang niya ng emblem. Hindi ko lang alam kung PNP yung emblem na nilagay niya. Paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Oy, Code. paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code. Okay, go. Ang ginawa ni Isidro, ang parusa rito ay pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan. Dahil ang Oy, 6 months na kulong. Wow. Sige. service uniform ay isang dignified na kasuotan at pinaghihirapan ang karapatan na maisuot ito. Oy, pinaghihirapan ang karapatan na maisuot ito. Bawal pala talaga yan. Bawal pala yun. Hindi po ito kunwaring uniforme na ala costume lang na kamuka. Ito po talaga ay aktual na uniforme ng pulis. Ay, aktual naman pala, sinira mo eh. O talaga, sige, ano pa? Kung sisilipin po ninyo, pati nga po yung tsapa ng pulis, ginupit pa doon eh. Yun po ang GOA C uniform ng PNP na tinapyasan ng ang sleeves at ginawang costume. Naging katatawanan po ang ating kapulisan. Ganon, ayaw nyo maging katatawanan, bakit gumagawa kayo ng mga katatawanan?
Ayaw niyong maging kahiyahiya. Pero ba't gumagawa kayo ng mga bagay na kahiyahiya? Yung pagtatalaga kay General Torre, sa tingin ninyo, hindi kayo pinagtatawanan nun? Ayaw nyo palang pagtawanan kayo, bakit hindi kayo magtrabaho ng tama? Hindi ba? Kayo talaga, sige, diretso. Bukod dito, nakaalarma ang hindi otorisadong paggamit ng service uniform. Oo, nakakaalarma ang hindi otorisadong paggamit ng service uniform. Ano pa? Dahil maaari itong gamitin sa paggawa ng krimen na mga Yun. So pagka ikaw ay nagsuot ng pwede kang gamitin sa paggawa ng krimen. taong maaring magpanggap na pulis. Paliwanag ni Isidro, ginamit lamang niya bilang costume ang PNP uniform sa isang Halloween party noong October 31. Pero nabahala ang NAPOLCOM sa sinabi ni Isidro na sa raon niya nabili ang uniforme na pinasadya pa niyang patanggalan ng manggas. Ang raon ay bentahan ng mga electronic gadgets sa Quiapo, Maynila. Diin ng NAPOLCOM, hindi dapat kung saan-saan lamang binibenta ang pulis. Okay, so ang punto natin dito is, ito mga bossing. Our point here is, napaka-double standard ng PNP. Bakit? Matatandaan ninyo noong panahon na ang KOJC, ang Kingdom of Jesus Christ Compound, kinubkob ng PNP ng 16 na araw. Hindi lang yun nakakatawa. Hindi lang yun nakakahiya. Nakakadiri, karimarimarim, kahindik-hindik na ang isang banal na dako, na ang isang simbahan, babuyin mo. Binigyan na nga sila ng palikuran ng mismong lugar na kinukubkob nila, binaboy pa nila. Pinakakain pang mga hayop na yan. Pero anong nangyari? Dahil sa maling utos, alam naman nila na mali, sinunod pa rin nila. So itong pagsusuot ng uniforme para sa katuwaan, masasaktan kayo. Pero, dun sa ginawa nyo sa KOJC, hindi kayo nasaktan dun. Hindi kayo nahiya. Sa tingin nyo, hindi kayo nakakatawa. Okay, isa pa. Umamin mismo si General Torre, no less than General Torre, sa Senate hearing, sa Senate inquiry, under oath. Umamin siya na nagpasuot siya ng damit ng pulis sa mga hindi naman pulis. Pinasuot niya yung mga minero na maghuhukay sa basement ng Jose Maria College, yung eskwelahan, yung building ng eskwelahan kung saan diyan nag-aaral ang mga elementary, high school, college. Hinukay nila nang walang paalam na pwedeng yung integrity ng structure ng building na yon ay ma-jeopardize. Nagpasuot sila ng mga damit ng PNP sa mga, isa pa nga dun, minor de edad eh. Pinasuot nila ng polis. Anong sabi ni General Torre? Meron utos niya, inutusan niya na yung mga ano na yon is yung mga tao na yon na hindi naman mga pulis magsuot ng damit ng pulis para makapasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. So krimen pala ang pagpapasuot ng uniforme ng pulis sa isang hindi pulis. Bakit isang general ang pumayag na isuot yung damit na yun? Bawal na bawal pala yun. Tapos ngayon, pag ginagawa ng iba, gusto nyong pakulong? 6 na buwan palang pagkakakulong yan? Paano kaya yung umamin under oath sa Senado na sinabi niya, binigyan ko ng authority yan? Hindi ba dapat yun ang makulong? Diba? Dapat yan ang makulong yung nagbigay ng authority patungkol sa pagsusuot ng uniforme. Dapat kasi, kapag batas, yan yung sinasabi natin na nung panahon ni Bongbong Marcos, bending the law, breaking the law is a thing. Na if you are a law bender, a law breaker, bati ka ng administrasyon na ito. Because if it is breaking the law, yung pagsusuot ng mga damit ng pulis ng hindi ka naman pulis is breaking the law. If there is a law that prohibits it, bakit yung mismong PNP chief natin nung nakaraan na naging director ng Region 11, bakit inauthorize niya yung pag-break ng law? Because he's a lawbreaker, anong ginawa niya after? Anong ginawa niya? Yung kay Pangulong Duterte din, it's also breaking the law. Pero pinabayaan nyo. Di ba? So, kaya nyo lang ba talaga yung mga ordinaryong tao? Bullying yan, sir.
Respect begets respect. Kung gusto mong irespeto ka, kailangan matuto ka ring rumispeto. Kung gusto mong sumunod yung mga Pilipino sa batas, kailangan ikaw na nagpapatupad ng batas, nauuna kang sumunod sa batas na ipinatutupad mo. Pero kung kayo mismo ang lumalabag sa batas na yan, kumbaga yung batas na yan, kapag kapabor sa inyo, okay lang. Pero kapag hindi kayo ang gumawa, hindi okay. Mali po yan. Ang batas po ay batas. Walang ibang anggulo yan. Kung ano yung sinasabi ng batas, yun. Kung gusto nating ipakulong itong tao na ito na nararapat lang naman sa kanya, because ignorance of the law excuses no one. Kung gusto nyo ipakulong to, dapat ipakulong nyo din yung mga pinagsuot nyo ng damit dyan sa Kingdom of Jesus Christ compound. Yung isang vlogger, isang complainant ng isang complainant ni Pastor Apollo Kibuloy, yung parang baliw na nandiyan sa Senado sabi-sabi ng mga peking akusasyon niya kay Pastor. Nagdamit pulis din yun. Yung camouflage pa ang damit niyang pulis. Bakit yun? Hindi nyo ikulong. Tapos itong nagpa-party lang, ikukulong nyo. Mali po yan mga sir. Mali po na may kinikilingan tayo na kapag pabor sa inyo, okay lang. Pag hindi pabor sa inyo, ipakukulong nyo. Makakarma kayo at sana bukas na. Ayan na mga boss. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuhay kayo. Magkita-kita po tayo ulit mamaya. Kayo. Panoorin yung mga video natin. Huwag kayong mapagod. Alam ko na very toxic ang politika ngayon. Pero huwag kayong mapagod manood. Huwag kayong mapagod mag-like at mag-share. Kasi nakita talaga natin na parang nagkaroon ng saturation na ang mga Pilipino sa politika. Huwag kayong mapagod. Kasi kapag napagod tayo magkalat ng mga vlogs na bumabati ko sa mga kamalian ng pamahalaan, parang napagod na rin tayong ipaglaban ng bayan. Huwag kayong magsawang ipaglaban ng Pilipinas. The Philippines is so beautiful na kailangan yung magnanakaw dito, hindi napapagod magnakaw. Kailangan tayo, hindi rin tayo napapagod i-expose yung mga magnanakaw at mga kriminal sa pamahalaan. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran. Dahil bayan muna, bago ang sarili.
Sa harap